sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamamighati at ang masasamang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo ay magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran, sa pagsunod sa utos mo huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ano po ba ang pinipili nating tingnan at pahalagahan sa ating sarili at sa ating kapwa? Alam niyo, mahalaga po ang tanong na ito sapagkat kung ano ang ating tinitingnan at pinapahalagahan, ito po ang magdidikta ng ating pakikitungo sa sarili at sa isa't isa. Sa ating ebanghelyo, may isang tao na ang pangalan ay Mateo na parehong tiningnan ni Jesus
at ng mga Pariseo. Pero magkaiba sila ng tingin, kaya't magkaiba sila ng pakikitungo. Ang tingin ni Jesus kay Mateo, si Mateo ay isang tao na may pangangailangan. Kaya't si Jesus ay tumugon sa kanya. Nakihalubilo si Jesus kay Mateo at sa mga kasamahang publikano na mga taong kilala din sa kanilang pagiging mga makasalanan, sapagkat talos ng Panginoong Hesus ang kanilang pagkauhaw sa awa, sa pagkapatawad at pagpapahalaga ng kapwa. Pero mga Pariseo, hindi nakita si Mateo sa parehong pananaw. Pati na ang mga kaibigan ni Mateo na mga kapwa niya makasalanan na ang tawag nga ay publikano. Kung si Jesus ang tiningnan ay ang pangangailangan ni Mateo na gusto niyang tugunan, ang mga Pariseo ang binigyang pansin at ang binigyang halaga ay ang kasalanan ni Mateo, ang kanyang karupukan, ang kanyang kahinaan, at ang kanyang paglapastangan sa mga pinapahalagahang batas ng relihiyon at ng lipunan. Kaya naman nung si Jesus ay nakikihalubilo kay Mateo at sa mga kasamang mga makasalanan, nagbulong-bulungan ang mga Pariseyong ito. At ang kanilang sabi, bakit ang guro na nagtuturo ng tama, ng matuwid at ng banal, bakit ngayon siya ay nakikihalubilo sa mga taong sumusuway sa kanyang turo? Mga kapatid, inaanayahan po tayo ng salita ng Diyos na matutuhan nating tumingin at magpahalaga sa sarili, sa kapwa, at sa isa't isa, kung paanong tayo ay tiningnan at pinahalagahan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang Panginoong Hesus ay nagpahalaga sa ating pangangailangan, yun din sana ang ating makita sa ating sarili at sa iba, na tayo ay may mga pangailangan, na tayo ay mga kakulangan, na tayo ang makatutugon para dito. Sapagkat kung ang ating susundan ay ang pagtingin ng mga Pariseo, ang makikita natin sa isa't isa, makasalanan, masuwayin sa batas, mga kakulangan, karupukan, kahinaan at lahat na sa halip na maglapit sa atin sa isa't isa, ay uuwi sa paghuhusga, sa pagtatangi, sa paglalayo at pagtalikod, sa pagpapasyang wag makialam, sa madaling salita, sa pagputol o pagtatapos ng mga ugnayan. Ang pagtingin at pagpapahalaga na itinuro ni Jesus at ipinakita niya kay Mateo ay ang pagtingin at pagpapahalaga ng may pusong umiibig at nagmamahal. Sapagkat sa pag-ibig at sa pagmamahal, ang pangailangan ng kapwa ay nakikita at tayo ay nagpapasya na tumugon sa pangangailangan ito. Hindi po tulad ng narinig natin sa unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Amos. Alam nyo, mga tao doon, kaya kinamuhian ng Diyos. Nakita ang kahinaan ng kanilang kapwa at nakita kung paano ang mga kahinaang ito ay magiging pagkakataon upang sila ay mapaboran. Ang sariling pangangailangan ang inuuna kaysa ang kakayahang ang kapwa ay matulungan. Diba? Itong mga nagnenegosyo sa unang pagbasa, ang kanilang plano, pagdating ng araw ng pangangalakal, nagmamadali sila. Kaya ngayon pala'y naiinip na. Tataasan nila ang mga presyo, dadayain ang mga timbangan, at ang mga mahihina ay ibebenta bilang mga
alipin. Bakit? Kasi hindi nila nakikita sa kapwa ang pangangailangan na sila sana ang maaaring makatugon. Ang nakita nila sa kapwa ay ang kahinaan na kung saan ang kanilang pangangailangan ay matutugunan. Mga kapatid, napakaganda po na suriin natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo tumitingin sa sarili at sa isa't isa? Aminin natin talagang may mga taong napapaburan at may mga taong napapabayaan. Kahit sa ating sarili, may mga pagkakataon na ang ating sarili ating minamahal at pinapahalagahan, at may mga pagkakataon na ang ating sarili ay atin ding pinababayaan. Baka nga sinisisi pa at sinusumpa. Mahalagang masuri at makita natin ang ating mga pagtingin at pagpapahalaga sa sarili at sa iba, sapagkat ito ang magdidikta ng kalidad o uri ng ating mga ugnayan. Sana po ang ating pagtingin at pagpapahalaga ay laging sa diwa ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi maghusga, magtangi, maglayo, kundi makita ang pangangailangan at pagharian tayo ng awa, habag, pagmamalasakit at pagpapatawad. Dito po inihatid ni Jesus ang kaligtasan kay Mateo at sa kanya mga kasamang publikano. At dito din inihahatid ni Jesus sa atin, sa pamamagitan natin, ang kaligtasan na ating hinahangad. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.